Hello, mic test. Magandang gabi po sa ating lahat. Mga kaibigan namin, magandang gabi po sa ating lahat. Habang tayo naghihintay para sa ating proper na program, tayo po ay mag-aawitan muna, papuri sa Panginoon. Pero bago po tayo mag-aawitan, tayo ay manalangin po muna. Sige, ating iyo ko ang ating mga ulo. Dakilang Diyos na aming minamahal at nagmamahal sa amin ng walang kupas. Panginoon, purihin ka po sa walang katapusan. Sa gabing ito, kami ay lubos na nagpapasalamat, Ama, na kung saan kami iyong dinala dito sa isang pagpupulong upang kami makarinig ng mga pabalita nagbuhat sa iyo, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu nawa ang siyang pumagitna sa amin at manahan sa aming mga puso't isipan na aming maunawaan ang lahat na mga nais mong ipabatid sa amin, Amang Diyos. Maraming salamat sa pagpadaloy ng pag-ibig sa amin at pagpatawad sa aming pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Awitin po natin ang For God So Loved the World. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary. Some sin to set me free, someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love to me. Ang pagsinta ng Diyos ay gayon na lamang, bugtong niyang anak, pusang ibinigay, upang ang sumamba, lahat tayong sinuman, magtamong kaligtasan. Amen. Sunod po nating awitin ang Give Me Oil and My Lamp. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. The fisher of men, keep me free. Make me a fisher of men, I pray. Make me a fisher of men, keep me seeking. Seeking souls till Jesus comes again. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Ating sunod na awitin ang He's Able. He's able, He's able, I know He's able, I know my Lord is able to carry me through. He's able,
Para po sa ating pambungad na awitin, ating awitin ang ating theme song. Ang panahong malapit na. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahong malapit na ang pagbalik niya. Humanda ka na, mandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama ang buhay ay walang hanggan. Ang panahong malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahong malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, mandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, mandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Tayo po ay magsiluhod para po sa ating panalangin. Let's pray. Ama namin dyan sa kataas sa langit. Lord, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Lord, naway po ang mga naririto. Kayo po ang gumabay at mag-guide po sa amin, Lord. At ganun din po sa magsasalita po, Lord. Naway po ang mensahe aming maririnig sa gabing ito ay aming pong maisa puso at maisa isip, Lord. Ganun din po, nagpapasalamat po kami sa patuloy po ng paggabay sa amin at ganun din po pagpapatawad po kami sa po kami nagkunat nagkasala. Lord, ganun din po kami nadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Ayan, so magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, so ngayon po ay ikatatlong gabi na po natin na pagpupulong dito po sa Rampano. Ayan, so
wini-welcome ko po ang lahat muli. Kinagagalak po namin na makasama po kayo muli sa ikatatlong gabi ng ating pong pag-aaral ng Biblia at mga lektura na nagmumula po sa ating mga health lecturer. Ayan. So sa gabi pong ito, ako po ay naatasan na ipakilala ang ating pong mga participants na makikita nyo po dito sa harapan. Tayo po mga kapatid ay pinangunahan ng pag-aawitan ng ating pong lingkod, si Sir Crispa Mascardo. At sinundan po ito ng pambungad na panalangin ni Sister Precious Villanesa. Ang inyo pong lingkod, ako po si Brother Alvin Cloyd Mascardo. At pagkatapos ko po, tayo po ay makakarinig ng dalawang mensahe. Una po ay mensahe ng awit na ipagkakalob sa atin ni Sister Queenie Ranes. At pagkatapos po ay lektura naman na magmumula kay Brother Rinaldo Ranes. At pagkatapos po yun, dalawang mensahe muli ang ating maririnig. Una po ay mensahe muli ng awit na ihandog sa atin ni Sister Eliza K. Mascardo at ang ating pong tagapagdala ng ating pong message ay walang iba kundi si Brother Albino M. Mascardo. Ayan. So atin na pong isunod ngayon ang awitin na magmumula po kay Sister Queenie Ranes.
susundan. Agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakat ng mundo, landas na sa ginais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit higip ng luha ang nilakaran mong landas, pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Bawat hakbang mo'y aking susundan. Atin na pong isunod ang lektura na magmumula po kay Brother Rinaldo Ranes. Magandang gabi, mga kapatid at mga kaibigan. Magandang gabi. Sa gabi po ito, ang bahagi po ng inyong lingkod ay isa sa magbibigay ng health tips, no? Sa ating kalusugan. Pero bago 'yon, mayroon tayong malaking yung general question, no? Yung malaking katanungan ito na pwede mong sagutin sa sarili mo o pwede mo ring magpahayag ka ng sagot sa kasama mo nga hindi mo sila nakakasama sa ngayon. Sandali. Ang tanong natin sa atin pong lektura, mga kapatid, ang pamagat mayroong 4, no? Dito sa 4, ang pamagat, unhealthy foods and drinks. Ikalawa, unhealthy lifestyle. Ikatlo, unhealthy products. At ang ika-4, unhealthy environment. No? At yung 4 na ito nga binanggit ko, nga mga pangunahing problema sa atin pong komunidad, sa ating lipunan, pwedeng kukuha lang po kayo ng sagot dito sa atin pong ipapaliwanag, no? At yung sagot na yon ay pwedeng palalawakin mo yon. Depende sa inyong mauunawa, sa inyong maiintindihan dito sa atin pong ibabahagi. Okay. Ang aking tanong, bakit ang tao ay nagkasakit? No? Bakit ang tao ay nagkasakit? Pangalawa, bakit ang tao namamatay? No? Matinding tanong, di ba? Kasi ayaw man o sa gusto, may dadaan talaga dyan nga ihahati doon eh. Oh, ang dami na kayong na kikita diyan, napapanood nga dumadaan talaga ang nagpaparid ng mga sasakyan ang nakauna nga may tugtog nga na pagkalungkot. Pero ang tanong, bakit ang tao namamatay? At bakit ang tao ay nagkasakit? Pwede bang mamatay ang tao nga hindi nagkasakit? Ha? Pwede. Kagabi may namatay, di man nyo nalaman kung anong sakit niya, nasasagasaan lang dyan sa, tapat ng Wilcon. O namatay, pero wala siyang, hindi nalaman yun kung mayroon ba yung karamdaman.
Ang punto dito nga atin pong maibabahagi ngayong gabi sa inyo mga kapatid ay nakadepende sa management po ang bawat persona, bawat katawan, ang bawat tao na may katawan, nakadepende doon sa kanyang management, sa kanya pong pangangalaga sa katawan. Tama? Nakadepende. Pero, mayroon kasing desisyon mayroong ilan sa mga individuals na may sariling pasya, may sariling desisyon. Kahit payuhan siya, ayaw makinig kasi ang gusto niyang masunod ang sarili niya. O, titingnan natin ngayon. Dito muna tayo, aking madaliin ito kasi yung time natin limitado mga kapatid. Dito muna tayo sa tinatawag na unhealthy food and drinks. No? Sa unhealthy food and drinks, ano ang pinakapangunahing naisipan ninyo ngayon? Ha? So siguro mamaya, o anumang mga question mamaya, kung may mga katanungan about health, mamaya pagkatapos ng ating message, ito pwedeng inyong tatandaan. Yung tinatawag na processed food. Processed food. Saan nakukuha ang processed food? Saan nakukuha? Sa ano po? Sa tindahan. Anong tawag dito? Anong tawag doon nga yung ating mabibili sa tindahan? Okay. So, kung mag-specific tayo mga kapatid ay yung processed foods, nandoon na po yung atin pong anong tawag dito, kasama dito sa appetite, sa appetizing. You know? So, mayroon ditong tinatawag na madalian yung dahil processed food siya, ay ready to eat. Ano yung mga product na nasa komersyal ang pwede mong kainin kaagad nga pwedeng hindi na idadaan sa apoy? Ano po? Sardines, ano pa? Corned beef, ano pa? Ha? Okay. Ito tandaan. Binanggit nyo na lang din ang sardines at yung mga yung anumang mga ibinibilang sa pagkain nga ito sana ay hindi dapat pagkain, pero ito na ngayon ang nauusuhang kakainin. No? Mag-specific ako ng point dito mga kapatid about sardines. Pero ito, health tips lang ito kasi maganda sana ito kung aking napaghandaan, mapapanood ninyo dyan. Kung anong mayroon sa sardinas. Mapapanood talaga ninyo dyan at kung sana lang kung maaga itong sinabi sa akin, aking maipapalabas yan dyan, mapapanood ninyo. At kayo mismo ang magpapasya kung kakain pa ba kayo o hindi na. Ang inyong lingkod, bago ko ito mga kapatid, ibabahagi sa sinumang gustong makakarinig o gustong i-adapt niya ito sa kanyang buhay, ako mismo ngayon nga nandito nakatayo sa inyo, lahat ng yan nga akin pong dinadala at binabanggit sa inyo, hindi na po yan dito sa aking buhay nagagawa. No? Ito, sa sardinas, mayroong pinakamalaking problema dyan. Pinakapangunahin nga problema doon nga makukuha sa katawan, yung hindi mabuti nga yung papasok sa katawan ng tao, ay preservatives. Tama? Preservatives. Ang sunod nga problema sa sardinas nga mayroon, ano yon? Nga pwede mo na kasi siyang kainin nga hindi na idadaan sa apoy. At yun ang nagiging problema ngayon sapagkat ang sardinas ngayon mga kapatid na ating kinakain nga instant na lang, mayroon pala itong tinatawag na parasite, uod na hindi na mamatay sa init at sa lamig.
Kung sana, sabi ko nga, kung napaaga itong sinabi sa akin itong maikuan dito sa ating PowerPoint. Mapanood ninyo yan. Ikalawa, ito ha, nag-specific na lang ako, sardinas or yung corned beef, yung mga, isa pa dito, sinong madalas gumamit ng toyo? Sa mga product tayo, sa unhealthy products tayo mga kapatid. Unhealthy product. Sinong mahilig gumamit ng toyo? Suka. Ang dami, no? So, malaking problema. Kung halimbawa ang mga tao mai-educate talaga mga kapatid na hindi na lang gumamit, bagsak kung lahat sana ang tao ay susunod sa batas ng kalusugan, by the God's law, given to man, ay ito'y magkaroon ng problema ang mga nagtitinda nito, ang mga dambuhalang investor. Bakit? Kung mauunawaan lang sana ng tao ang kanyang sarili. Now, sinabi ko kanina, mayroon ng problema, dalawa lang muna ang aking kinuha nga problema nga malaking nga pwede nating makukuhaan na ng ideya kung kainin mo pa ba o hindi na. Isa sa mga dalubhasang doktor ang akin pong nasasalamuha. Sapagkat ang inyong lingkod ay bahagi sa gawain ng tinatawag na medical missionary. At aming pinag-aaralan kung ano po yung mga nilalaman, mga buto, mga ugat, mga kasukasuan ng tao. So, habang kanya siya ay nagtutuklas, ako na may kumukuha din ng mga idea mula sa kanya. Ang sabi niya, ang dahilang ikinamatay ng tao, hindi talaga naman sabing sakit nga yung nakasanayan ngayon, nga tinatawag na magmula sa pangkaraniwan, nadadala doon sa pagiging severe o malala. Hindi yun. Kasi ang sakit, kung sakit lang talaga siya, ay kayang gagamutin sa anumang mga medisina. Kaya nga lang, ang dahilan dito sa sakit nga may nagkaroon ng malaking problema sa internal organ natin, ang parasito. Parasite. Nga ito'y nagkukutkot ng anumang yung kanyang kakainin pagka magkaroon ng sintomas o problema na sa ating mga internal organ nga nagkakasugat na ito kaagad ang iaatake hanggang sa magiging komplikasyon mga kapatid at yun ang dahilang ikakamatay talaga. Sa totoo lang, sabi ng isang dalubhasa, isang doktor, ang high blood hindi nakakamatay. May maintenance Hindi nakakamatay at ang high blood. Ang heart attack hindi nakakamatay. Magagamot pa rin siya. Pero dahil sa parasite na walang solusyon, nga nakukuha natin galing sa iba't ibang mga product, galing sa mga commercial, nga ating binibili at instant natin ito nating kinakain, ito po ang dahilang hindi na mamatay ang bakterya nga nasa ating loob. At yun ang nagdadali, nagsisira sa anumang ating mga internal organ. Yun po ang dahilang ikakamatay hanggang sa magdudumi ang tao ng hindi mabuti, hindi magandang kanyang kondisyon. Hanggang sa yun ay maanuhan na siya. Mawawakasan talaga ang buhay. Kaya ang tanong, bakit ang tao na mamatay? Ang ibang sagot, dahil sa kasalanan. Ang tibo ng kasalanan ay kamatayan. Tama po yun sa spiritual naman na side. Pero pagdating dito sa ating pong katayuan mga kapatid, about kondisyon ng katawan ng ating pangangatawan, ito po ang dahilan sa ating paggamit ng iba't ibang produkto na hindi angkop sana sa ating kalusugan. Iyan lahat. Marami ito mga kapatid. Yan. Sabihin ko sa inyo, habang aking napapakinggan ang isa sa mga lecturer na sa isang dalubhasang manggagamot, ang sabi niya, kaya ang tao nagkakasakit, ayaw man niyang magkakasakit, pero darating sa puntong siya magkakasakit sapagkat mayroon na siyang ginagawang hindi tama sa kanyang katawan. Error na kaagad. At ang sabi niya, doon sa mga error na yon, mayroong 2,676 ka mga error nga nagagawa ng tao sa kanyang sarili. Saan? Sa pagkain, sa pag-inom ng tubig, sa pagtulog, at sa araw-araw na pamumuhay niya. Doon nakukuha ang 2,676 ka mga kamaliang nagawa ng tao sa kanyang sarili. Ayon, isa yon. So, sa unhealthy products, di ko pa nabanggit ang
kuan ha, di ko pa nabanggit ang instant food na yung tinatawag na magic sarap. Yung kuan, yung ano yun? Yung Maggi. Ano pa yung pancit canton? Oh, instant yan. Hindi ko pa nababanggit yan. Pero akin na lang ibigay sa inyo. I-research ninyo itong mga produktong ito. Pag inyong na-research yan, napapanood ninyo yan, makikita ninyo yung parang kuto nga nandoon sa yung mga pancit canton na sa hibla. Makikita ninyo yan at yun ang masasama ninyo sa pagkain. Ngayon pala mga kapatid, kapag ikaw ay kumain noon, actually yan namatay naman sa init kasi di ba inilagay din sa init naman. Pero pagka iyon ay nakarating na sa atin pong internal organ, ang mga bahagi ng ating katawan na ito nga naroon nakatira ang mga parasite, yung mga nakakain natin mula doon sa pancit canton, sa mga humi, ano pa yung iba? Babanggitin ko talaga ito. Mayroong mga insekto nga namamatay sila. Pero yun pala yun ang nagbibigay, yun ang tayo din ang bawat nating pagkain noon nga nakasama ang mga insekto, yun pala ang pagkain din nga nagpapadami yung nagkaroon ng production ang parasito sa katawan natin, sa loob natin. Yun ang pagkain. Sana maiintindihan natin to mga kapatid. Kaya kahit anong hanap ng solusyon ang mga may karamdaman, magagastos man ng malaking halaga sa pagamutan, pero uuwi pa rin, babalik pa rin sa tahanan nga nakapantay ang paa dahil hindi na naaagapan. So yun ha. Ikalawa, sa unhealthy lifestyle. Sa unhealthy lifestyle mga kapatid, kung ikaw ngayon nagsisigarilyo, itigil mo na. Kung ikaw ngayon ay nag-iinom ng alak or alcohol, ititigil mo na. Nakikiusap ang Diyos sa iyo. Kasi gusto ng Diyos na ikaw ay kanyang magiging bayan, nga magiging malusog ang pangangatawan. Nais niya nga makapaglilingkod ka sa Kanya ng tapat. At ito pa, kung ikaw naman ay mayroon nang bisyo, wala pang exercise, anong mangyari sa katawan? Ang iba tumaba ng hangin. Tumaba sa hangin, ang iba tumaba sa pamamagitan ng tubig. So hindi siya nagiging good condition ng pangatawan. Ikatlo, mayroon pang malaking problema, itong pagkakulang sa tulog. Alam nyo, ang pagiging pagkakulang sa tulog sa buong 8 hours ng gabi, sa gabi na ito nga side, dapat ipagpahinga natin. Sa bawat tulog natin mga kapatid, mayroong tinatawag na yung healing, yung tagapag-ayos ng ating katawan sa oras mula alas 8:30 ng gabi hanggang sa alas 11 ng gabi, ito ay gumagawa siya sa ating katawan, nga ang ating katawang pagod dahil sa overuse na sa araw na yon ng ating pagtrabaho, kanyang isa sa ayos mga kapatid. Pero kung ikaw ay natutulog na ng alas 12 ng gabi, papunta na ng madaling araw, ang maitutulong noon mga kapatid ay yung tagapag-ayos na yon sa ating katawan, wala na siyang magagawa. Wala nang magagawa. Kaya ikaw mananatiling kulang sa tulog, ang iyong katawan, hindi mapupuno-punuan yung nakukulangan doon. So, anong dahilan? Dahil dito, mga kapatid, sa habit, yung kinahihiligan na kulang sa tulog. Ikatlo, ang ikalima pala, ito mga kapatid, ang pinaka-number 1 nga kalaban ng tao ngayon, itong stress. Itong stress. Pagka hindi ka marunong magdala sa iyong sarili nga ikaw ay hindi mapipikon, hindi magagalit, hindi maiipiktuhan sa anumang ginagawa ng iyong kapwa, pag hindi mo ka marunong mag-manage sa iyong katawan at naipiktuhan kang magagalit ka na kaagad, ang stress mga kapatid, mayroon itong malaking bahagi nga nagbibigay ng pagkakalugmok sa iyo pong katawan. Dito po sa unhealthy products, sinong gumagamit ng deodorant? Deodorant, malapit na ating oras. Shampoo, bath soap, sabong panglaba, skin lotion, perfume, hair dish, hair spray, cosmetic.
Itong lahat ng aking binabanggit sa tinatawag na unhealthy products, mga kapatid, itong sinong hindi talaga nagtututbrush nga hindi gumagamit ng Colgate, yung mga kagaya ng mga yung toothpaste. Wala, no? Sinong gumagamit lang ng uling, asin at saka ano pa yon, yung sa mga herbal na pamamaraan. Wala. Kasi nasasanayan natin gumamit sa commercial na nanggagaling sa mga tindahan. Colgate, Close Up, o ano pa yung iba. Pero alam nyo mga kapatid, i-search uli ninyo ito, i-type ninyo sa cellphone ninyo. Itong tinatawag na ginawang preservative ito sana yon? Ginawang preservative ito sa sardinas, sa corned beef, sa itong beef loaf, para nga ang lata ay hindi makakalawang. Ito na rin po ang siyang ginawang gamit nga chemicals sa sabon. Shampoo, sabon, Colgate, at iba pa. Itong tinatawag, i-search niyo ito ha, mas mabuti nga kayo mismo ang magtutuklas kasi mas magaling, alam kong mas magaling kayo, mas mahusay kayo kaysa akin sa paggamit ng mga cellphone. No? I-search niyo ito. Unang i-search ninyo kung saan siya ginagamit, itong phytochlorine. Type ninyo dyan, o kung may ballpen, papel kayo, isusulat ninyo, phytochlorine. Chemicals ito nga ginagamit sa iba't ibang produkto, maging kinakain man sa pagkain man, o maging sa mga panggamit ng tahanan. Phytochlorine. Ikalawa, itong isa, nga ginagamit din ay itong phytochlorocarbon. Lahat na yan mga kapatid, nandyan yan sa ating mga instant na pagkain nga ginawang preservative para aabot man ng 2 taon ang produkto hindi nasisira. Ngayon, mahaba pa tayo ha, pero akin nang ipuputol ito mga kapatid. Kasi may time tayo ngayon na. Ang nais lang ng Panginoon, maging healthy tayo. Sa maikli na ito na atin pong pag-uusap, alam kong inyong maiintindihan ito, maunawaan. Nga tayo ay bilang magpapasakop sa piling ng Panginoon, dapat atin ding dadalhin ang ating sarili nga mayroong kaayusan at tunay na pangangalaga, mga kapatid. Kaya ulitin ko, doon sa mga may bisyo, aalisin na ninyo, mga kapatid. Mahabag kayo sa sarili ninyo, natin, at mairespeto natin ang prinsipyo ng Diyos nga para sa iyo, siya ay naghihirap din sa kalagayan bilang tayo ay isang makasalanan. So ang Diyos magpapala sa ating lahat, tayo nawa ay magiging isang modelo, no? Modelo sa tahanan, sa ating mga anak, at sa ating komunidad, nga tayo ay hindi po makikilalang taong sakitin o taong mayroong problema sa pangangatawan. Ito po ang aking dalangin. Minsan ako'y nagtataka, bakit may pagdurusa pa? Wala na bang katapusan itong mga problema? Tunay nga kayang walang hanggan ang pagdurusa dito sa mundo. Buhay ay isang paglalakbay na
at sa paglikas ng hangin at ulan. Muling sisikat ang araw na asam. Yan ang hiwaga ng buhay sa mundo. Mayroong ligaya at lungkot na matatamo. At pag sa tuwina ay lumuluha ang mata, huwag kang mag-alala, kay Jesus ay may pag-asa ka. Bakit kay hirap maabot mga munting pangarap, tala na nais makamit, sadyang napakailap. Tunay nga kayang walang hanggan ang pagturusa dito sa mundo. Buhay ay isang paglalakbay na laging dinadayo ng pag-iyo. At sa paglikas ng hangin at ulan, muling sisikat ang araw na asam. Yan ang hiwaga ng buhay sa mundo. Mayroong ligaya at lungkot na matatamo. At pag sa tuwina ay lumuluha ang mata, huwag kang mag-alala, kay Jesus ay may pag-asa ka. At sa paglikas ng hangin at ulan, muling sisikat ang araw na asam. Yan ang hiwaga ng buhay sa mundo. Mayroong ligaya at lungkot na matatamo. At pag sa tuwina ay lumuluha ang mata, huwag kang mag-alala, may ligayang tinakda. Huwag mga bahala, lungkot ay mawawala, dahil kay Jesus ay may pag-asa ka. Hello. Sa muli magandang umaga sa ating lahat, sa mga networker. Magandang umaga. Good morning. Ang morning ay nagpaintindi na mayroon tayong pag-asa. Ayon sa ating music, special song, meron tayong ngayong pag-asa. Saan tayo ay merong pag-asa? Doon lamang kay Kristo.
Sa gabing ito, mga kapatid, mga kaibigan, nais kong pasalamatan ang inyong mga presensya upang nagtiyaga at nakikinig sa mga lektura. At ganoon pa man, ang salita ng Panginoon ay hindi ito tumitigil hanggang tayo ay matuto at makaintindi sa lahat ng mga bagay ng ibig sabihin ng Panginoon. Nais ba natin sa gabing ito, mga kapatid, na matuto at madagdagan pa ang kaalaman na ating natutunan? Isang kamay, mga kapatid. Sinong gustong madagdagan pa at matutunan ang ating narinig salita ng Panginoon? Huwag kayong mahiya. Taas lang ang kamay. Salamat. Maraming salamat. Sa mga nakalipas na mga gabi, ating pinag-aralan ang patungkol po sa pagpahanda sa pagbalik ng Panginoon. Noong nakalipas pa, pinapatunayan at binigay ng liwanag na paliwanag sa lahat ng mga hinaharap at nga nakalipas na ito'y naging totoo nga nakasulat sa banal na aklat. Ito po ay nagpahayag na ang ating karaniwang pangyayari sa sanlibutan ito ay narito na tayo sa buong katotohanan na Hello, mic test. Pasensya na mga kapatid, ang ating microphone ay kailangan itong may charge. Sana ito ay ma-charge palagi para hindi tayo maantala sa ating oras sa pag-aaral sa banal na aklat. Nais ng Diyos na tayo ay makakalimot sa lahat ng pangyayari sa buhay natin. Experience natin, mga kapatid, na ating naranasan ang kapighatian, mga kahirapan. Mahirap sa lahat ng mga bagay na ating naranasan. Gusto ng Diyos na ito'y malimutan natin at mapalitan ng magandang karanasan upang ang pangako ng Panginoon na tayo ay maging kasama doon sa kaharian ng langit. Nakaraan na pag-aaral natin, ang Diyos mismo nagsasabi, 3 ang kanilang importante na ating alalahanin, mga kapatid, mga kaibigan. Ang sabi niya, ako ay pupunta sa langit. Ang sabi niya doon sa mga apostoles, sabi niya, ako ay pupunta sa langit. Noong siya ay nangako doon, ay nanggaling siya sa lupa. Bumangon, nabuhay muli ang ating mahal na Kristo, ang mahal nating Hesus. At ang sabi niya, ako ay pupunta sa langit. At ang pangalawa na at palatandaan ng kanyang pangako, ako ay babalik, nagmumula sa langit. At ang pangalawa niyang pangako, ang lahat ng mga mata, kahit sila ay hindi makakita, makasaksi, makakita sa kanyang pagbalik. Yan ang pangako, mga kaibigan, mga kapatid, na huwag nating kalimutan. At hindi tayo maniniwala kung saan man siya ay nagpakilala nga siya ay naroon at narito. Ganon po ang paliwanag ng Diyos para sa atin na hindi natin makakalimutan. At salamat sa Diyos, merong Kristo, merong Panginoong Hesus, at ang banal na Espiritu na kanyang iniwan, na siya pong nangasiwa at nagpaalala sa atin upang maalala natin ang mga salitang ito. Tayo'y manalangin, mga kapatid. Mahal naming Diyos, kami po ay humihiling sa inyo at nagmakaawa. Inyo pong buksan ang aming puso't isipan upang amin tanggapin ang inyong mga salita na hindi namin ito makakalimutan at aming isa kabuhayan. Purihin ka sa mga oras na ito na inyong pinagkaloob ang inyong mga salita upang ito'y aming maintindihan at aming isa kabuhayan. Nakiusap kami sa inyo sa gabing ito, Amang Banal.
buksan niyo po ang aming isipan. Na aming maintindihan ang inyong pangungusap sa gabing ito. Tanggapin namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong gabi mga kaibigan at mga kapatid, isa sa mga pag-aralan natin ngayon, ano ang nasa likod ng lumalagong krimen, karahasan at terorismo? Siguro nakita natin mga kapatid sa ating kapaligiran ang mga imahe noong mga maliliit pa ang ating mga anak, ang ating pamilya, na makausap pa natin sa loob nating tahanan. I-compare natin ang mga pangyayari noon at ngayon. Tayo ay masaya na mag-uusap sa ating mga magulang. Naalala ko yung aking mga magulang noong mga panahon na sila ay buhay pa. Kasing mga magulang ko ang nanay ko ay namatay. Edad niya ay 53. Nabawi doon sa aking tatay, namatay siya noong 2019 sa edad na 104. 104 ang kanyang edad. Sila po ay lagi kong marinig, nagsasabi, nagkikwento, mag-usap-usap. Kaming lahat ay 8 kaming magkakapatid. Pinaupo kami niya at nakikinig sa lahat ng kanyang kwento patungkol po sa banal na kasulatan. Binigyan kami niya ng mga ukulele, mga manunugtog, pangpatugtog, musika, mga awit kami. Yan ang namimiss ko na wala na ngayon sa kapanahonan natin. Totoo ba ito? Wala na. Bakit po? Kahit nasa lapit lang, meron ng naabala na tayo sa ating sa ating cellphone. Kahit nariyan lang sa lapit natin, hindi na natin makausap ang ating mga anak. Hindi na minsan makausap ang ating asawa. Abalang-abala dahil po sa karanasan na ating nasaksihan sa sanlibutang ito. Punong-puno na wala nang makapigil nito sa patuloy na paglago sa kasamaan sa sanlibutan ito. Kaya ang Diyos nagsabi sa atin na pwede nating maibalik ang yakapan para sa ating mga anak, para sa ating patuloy na komunikasyon sa pamagitan ng ating mga pagmamahalan na ito'y tinuturo sa kasaysayan sa banal na kasulatan. Mga kaibigan, ngayon nga panahon, isa sa mga sanhi ng pinaguluhan sa buong mundo. Alam niyo, kanina ay tinitingnan ko ang report ng social media kung anong mga epekto. May nabasa ako sa social media, 13 years old nga lalaki, 13 years old, namatay dahil sa suicide. 13 anyos yun. Anong dahilan? Pinigilan lang sa magulang na hindi gumamit ng cellphone. Nag-suicide. Nagbigti. Kita ho na? Ito ba yan nangyari sa ating tahanan? Ito yan, kahit sa tahanan. Tahanan namin, ganun din. Ano ang dahilan? Dahil pinigilan lang. 13 years old. Namatay. Dahil doon. Ganon katindi ang sanlibutan natin ngayon, mga kaibigan. Kaya, ang Diyos mismo nakiusap sa mga kaguluhan ng ating sanlibutan. Mga teenagers, kita natin na ayaw nang makikinig. Kahit anong mga sasabihin natin, ayaw nang makikinig. Dahil po yan sa impluensya, sa cellphone, social media, sa Facebook, YouTube, nandun po ang lahat ng mga impluensya upang mapigilan ang katotohanan na ito'y ginamit na ngayon ng kaaway upang tayo ay hindi makaintindi kahit ang ating mga anak ay maliwanag na wala ng pag-ibigan sa loob ng ating tahanan. Ganun po yung katindi, mga kaibigan. Isa sa mga dahilan na tayo ay nagpalayo ang pag-ibig sa ating mga anak
dahil po sa ating lifestyle, sa ating tahanan. Kanina, pasalamatan ko si Brother Ray sa kanyang lektura tungkol po sa unhealthy at saka sa healthy na mga pagkain. Ito'y tinuturo sa atin mga kaibigan, mga kapatid, para tayo matuto upang maingatan ang pinagkatiwala ng Diyos ng ating katawan. Kaya mga kaibigan, hindi ito turo ng mga Adventist, turo ito ng galing sa banal na aklat sa pamagitan ng Diyos na siya'y nagsasabi sa buong katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nais ng Diyos, ulitin ko, tayo ay may karanasan, nating maranasan sa mundong ito, ang pagbalik ng Panginoon ay hindi tayo masisi sa huling mga araw sa ating tahanan. Ang Biblia nagbigay ng impluensya para sa ating pagbasa sa banal na aklat. Mayroong sinasabi dito, sa pamagitan ng telebisyon at ang internet, ang labis na karahasan, kahalayan, at lubos na kawalan ng kaayusan at moral ay nakapagpasok sa ating mga tahanan. Noon, takot ang aking mga magulang na mayroong telebisyon. Kaya hindi sila nagbili ng telebisyon. Ngayon, wala ng telebisyon, pero naroon ang cellphone. Totoo? Totoo. Mukha tayo ng internet. Ang pakunwari natin ay tayo ay update sa mga pangyayari. Pero nangyari ba yan? Hindi po. Nandun po, pinapasok ni Satanas ang mga impluensya sa mga ating makikita dito sa sanlibutan ito na punong-puno na sa karumihan. Kaya sabi ng Diyos na tayo ay maging alerto sa ating isipan. Tayo ay maging impluensya sa ating mga anak sa pag-ibig, sa pag-ibigan sa buong tahanan. At nagtatalong mga pagpahalaga sa bawat isa ay kailangan nating matuto ng ating pinahalagahan. Walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, mga kaibigan, ang karaniwang 18 years old, nakakita na ngayon ayon sa kanilang survey, bago ngayon. Ang sabi nila, ang 18 anyos nga nakakita nila na marahas doon sa telebisyon, 200,000 na marahas na mga gawain sa telebisyon at pelikula. Kasama na doon ang lahat ng nariyan sa social media, ang ating cellphone, mga kaibigan. Meron na doon. Kaya 40 ka mga pagpatay ng pamaraan. Alam niyo ba mga 40,000 ang mga pamaraan kung paano patayin ang tao? Mayroong tinuturo doon, mga kaibigan. Kaya tayo ay maging alerto. Kung wala pang moral na gabay ang ating lipunan, ay mauuwi sa magulong karanasan ang ating sanlibutan ito. Kahit sa loob pa ng ating mga simbahan. Ganun po yun ang pangyayari. Kung ito ay nakikita natin sa banal na aklat, mga kaibigan, mga kapatid, kailangan nating matuto at ating paniniwalaan. Kahit sa aking sarili, ako'y naniniwala, ang lahat ng sinasalaysay ng Biblia ay ating paniniwalaan dahil ito'y salita ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng tunay na pagsunod. At ang sabi ng Kawikaan 28, versikulo 26, siyang nagtiwala sa kaniyang sariling puso ay hangal. Nung tayo ay magpagarbo, dahil mayroon na tayong karunungan, ang ating mga anak mas bright pa sa kanilang mga magulang. Ganon yun ang nangyayari. Bright pa. Ako pa ang inyong tunuruan. Naka-college graduate na ako. Mayroon na akong course, di ba? Oo. Tayo namang mga magulang magpairal din ang ating pride. Ako ang iyong magulang. Marami na akong natutunan mula pa nung ikaw ay hindi pa naisilang. Ganun po ang nangyayari sa sanlibutan ngayon. Parang nagpataasa na sa ating tahanan, sa lipunan, sa lahat ng ating kapaligiran, lalong-lalo na sa ating komunidad. Ito po
ay pahiwatig na iba na ang ating kapanahunan ngayon. Nagpaliwanag na ang mga nakasulat sa banal na aklat, ito ay liwanag na ito ay ating susundin upang yan ang liwanag ang Diyos na mayroong pangako na tayo'y makatira sa kaharian ng langit. Requirements nito mga kapatid, isa sa mga sinasabi ng Panginoon na ating susundin. Oseas 8 versikulo 7, ang sabi ng Diyos, sila'y naghahasik ng hangin, sila'y mag-aani ng ipo-ipo. Ganon pa man mga kapatid, kung tayo'y naghasik sa ating mga anak sa pagtuturo, sa hindi mabuting mga pagtuturo, tinuruan natin sila upang aliwin, bigyan ng cellphone para sila ay magkaroon ng maging hindi mag-iyak, di ba? Kuminsan, para hindi ka na mag-iyak, ito, cellphone. Oh. Bigyan natin ng aliwan. Yun pala ay sinubuan natin sila sa karanasan na parang sinubuan natin ng apoy, nagliliyab na apoy. Ganon po yun, mga kaibigan. Paano mo iniingatan ang pagpahalagang moral sa isang immoral sa mundo? Yan ang tanong. Paano natin? Sabi ng pahayag ni Kristo, ang pahayag ni Jesucristo ay nasa kanyang wika. Mabasa natin sa banal na aklat. Ating buksan ang Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 6. At nakita ko pa ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ibanghilyo na ipahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, bawat lipi, wika at bayan. Kaya ngayon, ang banal na aklat ay mayroon ng iba't ibang lingwahe. Dito sa Palawan, mayroon na tayong nagawa nga kuyunin. Mayroon na tayo. Sinong mga kuyunin? Na gustong mga kuyunin, maghanap tayo ng Bible nga nakasulat po doon ang kuyunin language. Kaya mga wika, gusto ng Panginoon na ipahiwatig ang mensaheng ito upang ang paghahanda, dahil nakita natin kagabi sa ating pinag-aralan, ang napakaliwanag at maliwalas na mukha ng Panginoon nating matutukan sa huling mga araw. Ganun po ang pahayag ng Panginoon, mga kaibigan. Kaya sabi ng Diyos, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ang Kanyang paghukom. Sinong maghukom? Ang Diyos, ang Jesus, ang Panginoong Hesus ng ating makita sa alapaap. Siya ang may dalang hukom. Hindi tayo makahukom ngayon. Hindi tayo makasiguro sa taong nakita natin na may kasalanan. Kung ito ay magbabago ba o makatanggap ba sa pangako ng Panginoon. Kaya ang Diyos lamang, siya ang nagpahiwatig na siya ang bumaba dito sa upang meron ng paghukom, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sabi niya, at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at mga bukal ng tubig. Huwag nating kalimutan, mga kaibigan. Walang ibang sinasabi ng Panginoon, kundi at tayo ay magsamba. Ilan ba ang ating panahon para sa Diyos? Meron ba tayong time para sa Kanya? Dahil siya ang bumaba, nagmumula sa lupa, nagmula sa langit, bumaba dito sa lupa upang ating mamukhaan. At may pangako ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, sa patuloy niyang pangungusap, matakot kayo sa Diyos, magbigay kayo ng kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras sa Kaniyang paghukom. Siya ang may hukom. Husgahan na ang ating mga pagtitiis sa sanlibutan ito. Lahat ng kasamaan, ito na ang pagkakataon na siya ay mayroon ng kalalagyan sa lahat ng ating mga iniisip ng mga pagtitiis. Alam ng Diyos ang lahat. Kaya sabi niya, ang paghukom ay mananawagan sa atin ng pananagutan sa ating mga gawain. Kung ano man ang ating mga gawa sa sanlibutan ito, ito'y hukuman na.
bigyan ng katuparan ang lahat ng ating mga pagtitiis na tayo ay inanyahan ng Panginoon sa pagbabago. Mga anak natin na hindi naniniwala sa katotohanan, yan ang panahon upang sila ay magsisisi. Katulad na lang sa isang taong nakulong. Habang siya ay nariyan pa sa sanlibutan, hindi nakikinig sa kaniyang mga magulang. At doon pa niya naranasan ang pagsisisi, yung siya ay nakulong na. Harinawa na sa atin ngayon, huwag na tayo magsisi na tayo ay matamahan na. Naalala kong isang kapatid, na aming kapatid noon, ang sabi niya, ako ay babalik na. Babalik na sa pagsamba, sa pagpuri ng Panginoon. Hindi nakaabot ng Sabado. Biyernes pa lang siya ay nabungguan na. Patay. At hindi na nakarating siya sa kaniyang minimiti nga pagbabago. Nating hintahin yan, mga kaibigan. Kaya sabi ni Apostol Paul nung nakaraan nating aaral, ang pagbabago hindi bukas, kundi ngayon. Slogan yan Mayor Byron. Diyan ako nabilib sa kanya. Bakit may apuradong administrasyon ito? Yun pala ang sabi niya, hindi bukas, kundi ngayon. Bakit po? Alam ni Mayor Byron kung ano ang kinatnan sa taong hindi humahanda ngayon. Ganun po yun ang mangyayari, mga kaibigan. Sabi niya, lipunang ating tinitirahan, ang isang lipunang pagsasabi ng malakas, ikaw ay hindi responsable sa iyong mga kilos. Pero sa pagdating ng bandang huli, mga kaibigan, mayroong paghukom ay tumutukoy sa responsibilidad at moral ng pagpipili. Pili ta ngayon. Susunod ba tayo sa Diyos? O pagsunod sa mga impluensya sa kaaway na narito sa lupa? Kaya sabi ng Biblia, ang kautusan ng Diyos, ang basihan ng moralidad at ang pamantayan ng paghuhukom. Allergy tayo sa mga kautusan. Maraming nagsasabi, wala ng kautusan. Pero ang totoo, mga kaibigan, mga kapatid, hindi yan paliwanag sa mga Seventh-day Adventists. Hindi yan paliwanag sa mga Katolik. Hindi yan paliwanag sa mga Baptist. Ito'y paliwanag mismo ang Diyos nagsasabi ng kautusan. Siya pong salamin sa tao upang makita natin kung ano ang ating mga ginagawa. Kaya yan po ang basihan sa panahon sa paghukom ng Panginoon. Dahil dito nakabatay ang ating mga ginagawa ngayon nga panahon. Kaya ngayon ay ating tandaan na ang ating pagsunod sa Diyos sa pamagitan ng kautusan, hindi iyon ang kautusan na sinulat ng mga ordinaryong mga tao, kundi ito'y sinulat sa mga daliri, mga kamay ng Panginoong Diyos. Kaya magsalita kayo at kumilos na, gaya ng mga taong nahatulan sa pamagitan ng kautusan at kalayaan. Dito makikita natin ang kalayaan sa ating pamumuhay sa sanlibutan ito. Dito na makikita natin kung ano ang kahinatnan ang ating pagsunod at pagtitiis sa sanlibutan ito, mga kaibigan. Hindi ito pangangaral ng mga Adventist, kundi ito'y pangangaral ng galing sa Diyos, galing sa Kaniyang banal na salita. At ako'y naniniwala na kung tayo'y makikinig lamang dito, ay meron tayong mahukuman tayo sa Diyos sa buhay na walang hanggan na ayon sa Kaniyang minimiti. Kung tayo'y sumunod sa Kaniyang kautusan, ang sabi ng Exodo 20, versikulo 13, huwag kang papatay. Kautusan yun. 10 utos yun. Kaya kung minsan ay nakarinig ako ng mga nagpaliwanag na wala ng kautusan. Paano na yan? Kaya ang ating dating mayor si Edward Hagedorn, sa kaniyang pagtakbo doon sa Senado, ang sabi niya, hindi ko makakalimutan yon. Ang sabi niya, ako'y tatakbo sa Senado
at ako'y magpanday ng batas. Ipaliwanag ko na ang 10 utos ng Panginoon, yan ang aking ipanday upang tayong lahat makaalala na ang 10 utos ay ito'y batayan para maging walang awayan, walang patayan, may pag-ibigan, dahil yan ang Diyos ang unang nagpanday nito, mga kaibigan. Yan ang pinaka-the best. At ang sabi ng Diyos sa Exodo 20, versikulo 14, huwag kang mangangalunya. Saan ba yon? Nakikita doon rin sa isa sa mga 10 utos. Maraming nawawasak ng mga pamilya, ng tahanan, dahil po sa kasalanan na sinasabing ng banal na kautusan ng Panginoon. Maraming nawawasak, nagkahiwalay, na bana at asawa dahil po riyan. Wala nang pag-ibig. Sinong naipiktuhan, mga kaibigan, mga kapatid? Ang ating mga anak. Yan ang masaklap. Kaya ang Diyos nagbibigay sa atin ng pahayag upang siya ay nagnatili sa pinapanday na kautusan. Nasabi niya, huwag kang magnakaw. Kung wala na ang 10 utos, sana ay marami nang nakakaalam tungkol sa pagnanakaw. Kung wala na ang 10 utos, marami nang magnanakaw ngayon. Hindi na biro-biro ang ating kapanahunan kung wala na tayong batayan. Kahit ang panggobyerno natin, problema ang nakawan. Kahit dito sa Palawan, mayroon ng problema tayo ngayon, di ba? Napaka-problema. Dahil yan sa pagnanakaw. Nawala ba ang utos ng Panginoon? Nariyan pa po. Yan po ang paliwanag ng Diyos. Ay tanong mga dahilan na ating kadahilanan na tayo ay lumayo sa kautusan ng Panginoon. Hindi po yan mawawala dahil isa sa mga pinapanday ng Panginoon ang mga salita na yon na nanggaling sa banal na aklat. Ang sabi ng Apokalipsis, mga kapatid, Apokalipsis 11, versikulo 19, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakakita sa kaniyang templo ang kaban ng kaniyang tipan. Ano yung kaban ng tipan? Yan ay dinala doon sa kaharian ng Panginoon, na doon nakaupo ang Diyos, nagbabase siya sa kaniyang paghukom upang nakita ang ating pagkakamali doon sa kaharian ng langit na siya ang nagbigay ng paghukom. Saan nag-umpisa ang paghukom? Tayo ngayon nga mga buhay, mga kaibigan. Ito na ang panahon na ating ma-realize na ang Diyos nagbibigay na ngayon ng paghukom sa atin kung ano ang ating mga ginagawa. Yan po ang makikita natin. Isa rin yan sa hinahangad ko na kung magbalik ang Panginoon, na tayo makapunta sa kaharian ng langit, nais kong makita na yan kung ito ba'y totoo nga nakasulat. Dahil inaasam-asam ko rin na makarating sa kaharian ng langit ayon sa kaniyang pangako, mga kaibigan. Ang kaban ng tipan ng Diyos ay naglalaman ng kaniyang kautusan. Saan ang galing ito? Ito'y nakasulat. Ang kautusan ng Diyos, ang saligan ng kaniyang luklukan ngayon. Siya ay lumalaban sa atin. Pinapakita niya at makita niya kung saan tayo nagkakamali, kung ano ang ating ginagawa. Kahit sino ka pa, kahit marami ka pang pira, kung ano ang inyong panampalataya, ang ating panampalataya, wala tayong kagawasan sa paghukom ng Diyos doon sa kaharian ng langit. Kaya mga kaibigan, ito na ang panahon upang ating isipin, ating bilangin ang lahat ng ating mga ginagawa. Kung hindi naman mabilang ating mga ginagawang paglapastang sa kautusan ng Panginoon, ang Diyos ang nakakaalam kung ano yan ang ating ginagawa sa sanlibutan ito, mga kaibigan. Ang paghukom na yan at ang kautusan ay bahagi ng mabuting balita na ipaalam. Kung ikaw ay nakakaalam na mayroong sabi ng kautusan na huwag magnakaw, kailangan natin yan isabi sa iba. Ating task yan, mga kaibigan.
That is responsibility na tayo ay magkaroon ng tunay na pahiwatig sa lahat ng ating mapakinggan. Pag hindi natin na yan isasabi, nako, malaking ating pananagutan sa huling mga araw. 1 Juan 3, versikulo 4, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Ang kasalanan ang paglabag sa kautusan. Kung ano man ang ating nalabag sa kautusan, liwanag na nakita ito sa Diyos dahil naroon po ang guide doon sa kaniyang kaharian. Siya'y nakatingin kahit saan ka man nagtatago. Kitang-kita kung ano man ang ginagawa nating lihim sa mundong ito. Kaya mga kaibigan, ngayon na ang panahon, ang kasalanan, ang pagsira sa kautusan ng Diyos. Kaya nung unang mga panahon ng ating mga magulang ay nagkakasala, si Adan at Eva, binigyan sila ng Hardin of Eden dahil po doon nagkakasala sila at nawala ang Hardin of Eden. Ganon din mga kaibigan tayo ngayon, kung tayo magkakasala at nakita natin ang banal na kautusan at ating nilapastangan, ito'y pagkakasala at mawala ang pangako ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Yan po ang totoong nangyayari at nakasulat sa Biblia na ating binabasa at pinag-aralan sa gabing ito, mga kaibigan. Ang kautusan ng Diyos ay ang kanyang walang hanggang moral na pamatayan na naglalantad ng kasalanan at nagtatag ng ating panagutan sa Diyos. Pananagutan natin, mga kaibigan. Nananagot tayo sa ating mga gawa. Alam nyo, maraming mga namatay ngayon na walang hustisya. Injustice. Merong nabintangan na wala namang kasalanan. Merong nakapunta sa kulungan na wala namang kasalanan. Ang gobyerno natin, ang batayan, nandun rin nakalagay sa 10 utos. Kumplito. Very perfect, mga kapatid, mga kaibigan, ang nilikha ng Panginoon sa kaniyang mga daliri. Ang impluensya sa ating tahanan, tayo ba kaya ay nagbigay ng katotohanan sa ating mga anak? Pinabasa kaya natin ang katotohanan sa pamagitan ng banal na aklat? Ano kaya ang ating mga ginagawa sa ating tahanan? Masaya ba tayo nga nagbigay sa kanila sa pagturo ng ating mga narinig? Hindi lamang ito ay narinig, kundi ginagawa natin at maging impluensya sa ating tahanan. Ganun po katindi ang pagtingin ng Diyos sa atin. Lalanin natin nga nang ligtas sa panahon ni Noah, marami siyang sinasabihan, libu-libong mga tao nga nakikinig sa kanya, pero ang nanampalataya lamang ang kaniyang pamilya. Population sa Sodom at Gomorrah, mayroong population doon nga sobrang 2,000 ka mga tao nga nakikinig, hindi kasali yung hindi nakikinig. Ang naligtas lamang, ganon din, hindi pa nasali ang kaniyang asawa. 3 lang sila. Yan ang ating tandaan, mga kaibigan. Masaya tayo na makasama ang ating tahanan. Napaka-importante na maimpluensyahan natin sa pagbasa ng banal na aklat upang matunghayan natin ng katotohanan. Hindi yung impluensya sa ating mga narinig, mga paninira ng ating kapwa, mga paninira sa lahat ng ating nakikita na labag sa kautusan ng ating mahal nga Diyos. Ang Diyos mismo nagsulat sa kanyang pag-ibig upang tayo ay mayroong katotohanan. At ang sabi niya sa Juan 14, versikulo 15, kung ako'y inyong minamahal, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang tanong ngayong gabi, mga kaibigan, minamahal ba natin yan ng Diyos? Kung tayo'y nagmamahal kay Kristo, ang pakiusap niya, huwag nating kalimutan ang 10 utos na ito'y nagbatay sa pag-ibig ng ating mahal na Diyos. Sinundan ng Diyos ang hindi dahil nais kong maligtas, kundi dahil ako ay naligtas na.
Anong naligtas na? Doon sa cross, sa mga latay ng kanyang likod, sa mga kastigo at pagpako niya sa cross, doon nakikita ang resulta na mayroon tayong pag-asang mapatawad at makakalimutan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Doon kay Kristo na siya ang manlalalang sa ating sanlibutan. Siya ang may-ari ng ating buhay. Doon siya ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Doon nakikita ang lahat ng batas sa pamagitan ng pag-ibig ng ating mahal na Diyos. Unang Juan 2, versikulo 3 hanggang 4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya ay kilala natin kung tinupad natin ang kanyang mga kautusan. Nako. Ang pagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinupad ang kanyang mga utos, ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Nawala ba ang kautusan, mga kaibigan? Hindi po. Nariyan. Nagsasabi ang Diyos. Noon pa man at ngayon. Pagka ito ay nilapastangan natin, ikaw ay habulin sa ating gobyerno. Nakaw ka. Namatay ka ng tao, hahabulin ka. Hinahabol nga yung tumatakbong nga nakabunggo. Hinahabol. Kung sino ka, sinong tao, at mayroong malaking penalty ang mga taong hit and run. Ganon yun ang katindi sa pagsunod sa batas na ipanday ng Diyos, mahal na Diyos. Siya po ay ang biyaya na sinasabi ng kautusan ay hindi makasalungat sa kaisipan ng tao. Bakit po? Ang biyaya, si Kristo nga nabitin doon sa cross upang tayo ay mayroong pag-asang mapatawad. Yan ang pag-ibig, mga kaibigan. Doon sa cross natupad ang lahat ng kautusan na ipakita na ito'y may katotohanan sa pagsunod sa banal na kautusan. Sa pagsunod natin kay Kristo. Pag-ibig natin kay Kristo. Kung minahal natin siya, ay ating susundin ang kanyang mga lituntunin at mga kautusan. Yan po ang biyaya. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, kung ikaw ay makapatay, babalikan natin sa panahon nila ni Moses, sa panahon sa mga lumang mga tao at mga heroes sa Biblia nga nakasulat dito sa Biblia. Kung ikaw ay magkakasala, mga ngalunya ka, kayo po ay papatayin. Yan ang bisa sa pagkamatay ni Jesus Christ upang ang kautusan na yan ay mayroong bisa na mapatawad pa hanggang ikaw ay magbago. Yung lahat na yan ay linisan sa Diyos sa pamagitan ng ating pag-ibig. Ang pag-ibig na yon at ang biyaya, yan po ang kautusan, mga kaibigan at mga kapatid. Ano ang gampanin ng kautusan sa Diyos? Ang gampanan ng Diyos doon sa kautusan, siya po ay nandoon nakaupo. Ayon sa ating sinasalaysay ng kalipas, doon po basihan ang ating mga gawa. Kaya ngayon, importante nga tayo'y sumunod sa sinasabi ng alituntunin at kautusan ng Panginoon. Sa pamagitan ng kautusan ay nakikilala natin ang kasalanan. Bakit po? Maraming mamamatay tao ngayon kung wala ito. Hindi natin alam kung ito ba ay kasalanan. Nung sa panahon sa Garden of Eden, alam niyo ang nangyayari? Noong sila ay naglabag sa kautusan, ang nangyayari, mga kaibigan, nakilala nila ang kanyang sarili. Uy, ito pala ako, hubad. Ibig sabihin, kapatid, salamin ang kautusan. Makikita natin yan. Ma-prove natin yan kung tayo ay lumabag dyan. Kaya, kung aalisin mo ang kautusan ay wala ring kasalanan. Halimbawa, wala nang kautusan. Ang sabi ni Apostol Paul, wala nang kautusan. Ano nang mangyari sa ating buhay? Naalala natin ang panahon sa nandoon pa sa itaas, sa langit, ang kaaway ng Diyos. Dahilan doon na siya ay nalaglag dito sa lupa dahil po sa kanyang paglabag at garbo sa kanyang puso. Nilaglag siya sa lupang ito.
Doon nakikita, mga kaibigan, mga kapatid, na sino man ang lumabag sa kautusan ng Panginoon, ito'y nagbubunga ng kasalanan at meron ng kamatayan. Roma City, versikulo 7, hindi ko sana ikilala ang kasalanan kung ang pamagitan ng kautusan. Hindi natin sana makilala ang kasalanan kung tayo ay walang kautusan. Blind sana tayo ngayon. Wala sana tayong nakakaalam na mayroon palang batas na hindi mangangalunya. Wala tayong takot. Kinahan ka ng imong asawa ay dalhin ng iba dahil wala nang kautusan. Sugot ka na, sa Cebuano pa. Papayag ka ba nga matang mata nandyan sa harapan mo? Sabihan ka ng ibang tao, Mads, pwede bang hiramin ko ang mister mo? Sakit yan, di ba? Yan po ang walang kautusan. Oh, walang kautusan yan. Papayag ka ba nga ang motor mo, kunin lang doon, walang paalam? Yan po ang kautusan. Pagnanakaw. Oh. Ganon katindi at kasulimni ang kautusan ng Panginoon. Kasi sabi niya, sapagkat hindi ko sana kilala ang pag-iimbot kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. May makita ka sana nga magandang bahay ay gusto mo nang pasukin. Pag-iimbot yan. Maganda ang kapitbahay mo, ang asawa ng kapitbahay mo, puntahan mo yan at kunin. Naku, doble-dobling lapastang mo sa kautusan ng Panginoon. Kaya ang biyaya, anong biyaya? Nariyan po si Kristo. Pinapakita niya kung gaano siya nagtiis sa cross. Ibig na natin, mga kapatid, na si Kristo ay laging nagdipah doon sa cross at laging napako. Hindi na yan. Kasi ito nang binigay ang kaniyang biyaya. Ito nang biyaya natin. Dahil kay Kristo, meron tayong buhay na walang hanggan. Meron tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Doon kay Kristo, sa kaniyang pagdipa sa krus, makikita natin. Episodos, versikulo 8 o 9, sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamagitan ng panampalataya, at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki sa ating mga sarili na tayo ay ligtas na. Huwag nating isipin yun. Dahil sa pamagitan sa Kalbaryo sa cross, nga doon si Kristo nagbitay, siya po ang biyaya na nagbigay sa atin ng kapaliwanagan sa kautusan na nakita natin kung tayo ay nakalapastang mirong Kristo nating lapitan. Yan ang biyaya upang isabi natin ang lahat ng ating mga kasalanan at paglapastang sa banal na kautusan na siya po ang nagbigay ng kalutasan at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Biyaya ng Diyos. Yan, mga kaibigan. Sabi ng Diyos, ang biyaya ng Diyos habang pagpapatawad, pagkapangyarihan ng pag-ibig. Nabuo doon ang pag-ibig, ang biyaya ay nariyan at wala na ang biyaya ba ay gumagawang malayo sa kautusan sa Diyos? Hindi po. Nilalapit tayo. Bakit? Siya po ang ating lapitan. Siya ang ating hilingan. Patawarin mo ako, Panginoong Hesus. Dahil nandyan siya, handang magpatawad. Kung tayo'y nakakasala, kung noon pa ang kanilang batas na hindi pa namatay sa krus si Jesus Christ, noong panahon sa ating mga heroes sa Biblia, panahon nila ni Moses, kung tayo'y nakakasala, automatically, patahin tayo, mga kapatid. Maraming namamatay sa atin ngayon sa pagtingin pa lang natin sa ating kapwa na meron tayong ninanasa pagkakasala na. Kaya ang mga Hudyo noong unang mga panahon, sila po ay striktong nagpairal sa batas na yon upang nalalaman nila ng pag-ibig ni Jesus Christ ay narito na ngayon upang tayo'y mapatawad. Yan po ang biyaya na binigay ng Panginoon
siya mismo ay bumaba sa sanlibutan ito upang tayo may pag-asa sa pagpatawad sa paglapastang natin sa banal na kautusan. Roma 3:31, kung gayon, pinawalang saysay na natin ang kautusan sa pamagitan ng panampalataya, wag nawa mangyari, kundi pinatibay pa natin ang kautusan ng Panginoon. Pinatibay natin, bakit po? Meron na tayong takot sa paggawa ng kasalanan dahil nariyan po ang basihan sa paghukom ng ating Diyos sa huling mga araw. Yan ang pinakadabis. Sabi niya, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Kaya kung may magsabi na wala ng kautusan, nagkakamali po yan, mga kaibigan. Bakit po? Nakasulat sa Biblia na kung sino man ang nagsasabi nga wala ng utos, siya ay sinungaling, ayon sa ating nabasa kanina sa unang Juan. Kaya mga kaibigan, nagpunta si Panginoong Hesus, siya po ay napako sa cross, pinako siya sa cross, upang malaman natin ang biyaya, upang marinig niya ang ating mga daing, na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan. Kana maoy grasya, mga kaibigan. Pumarito ako, hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito sa pamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus, sa pagdipas sa krus. Napakasakit, mga kaibigan. Kasalanan ko, Jesus ang nagtiis. Balikan ko ang kasalanan. Ibalik natin ang pagtiis ni Jesus Christ. Dahil siya ay may biyaya. Huwag naman sana mangyari sa ating buhay, mga kaibigan. Tayo'y pinalabas na sa Diyos sa talikalaan ng kasalanan. Roma 6, versikulo 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi nga makapaghari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng mga biyaya. Tayo ay nakalaya na. Noon, di natin ang kalapastangan, hindi natin alam ang paglapastang sa banal na kautusan. Ngayon, nakagawas na tayo. May kagawasan na tayo dahil mayroong Diyos nga basihan sa kanyang paghukom yung ating mga ginagawa. Roma 6, versikulo 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim sa biyaya. Dito na tayo kay Kristo ngayon, na siya po ang nagdipa. Nagtitiis siya sa lahat upang marinig ng Diyos ang ating mga hiling na tayo'y patawarin at hindi na natin balikan ang lahat ng iyan. 10 utos ang mga sa ilalim ng kautusan bilang paraan sa kaligtasan. Iniibig natin ang Panginoon dahil siya ay mayroong pag-ibig sa atin. Kung minsan, iniisip natin yan. Kung minsan tayo ay magbigay sa ating kapwa, kasi nakita natin na pwede siyang magbigay ulit sa atin. Pero hindi yung prinsipyo ni Panginoong Hesus. Ano yung prinsipyo niya? Siya ay nagbigay sa kanyang sarili upang tayo ay may pag-asa sa kapatawaran at malayo tayo sa basihan ng kanyang tinitingnan lagi yung ating mga ginagawa. Ang pagsailalim sa biyaya ay nangangahulugang tinatanggap ko ang pagpawalang sala ni Kristo. Tinanggap ko ang pagpapatawad ni Kristo at ako ay puspos na kanyang kapangyarihan. Pag tayo ay nasa kautusan, mga kaibigan, alam na natin ang mga kautusan na yan, ayan po ang pagkakataon na tayo ay atin nang tinanggap si Panginoong Hesus na bilang tagapagligtas natin at ating tinanggap ang kanyang mga salita at tayo rin ay mapapatawad at tayo rin ay makapagpatawad sa ating kapwa. Ganon yon ang nais ng Panginoon na ating masunod. Kaya ang kautusan ay naghahayag ng ating pangangailangan sa lahat ng Diyos na sinasabi sa mga awit 19:7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpanauli sa kaluluwa. Kaya doon sa cross, yun ang pagpanauli, na yun ang ating pag-asa na tayo ay mirong maging sakdal sa pamagitan ng kaniyang kamatayan. Nangako siya sa lahat ng mga tao
upang kaniyang ibigay ang kautusan sa atin at yan ang basihan sa ating mga mabuting gawa. Matthew 22:36, may tanong. Sabi niya, Guro, alin ba sa dakilang utos ang kautusan? Sabi ng Diyos sa 24:22, 36, 40, at sinabi sa kanya, ibigin ninyo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Ibigin. At ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Yan po ang sabi ng Diyos doon sa kanya, sa nagtanong sa kanya. Ito ang dakila at unang utos. Mayroong una. Pangalawang utos, ang sabi niya, at ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya pala, ang sabi ng iba, ang 10 utos ay wala na, ay nabuo na sa 2 utos, napalitan na. Ano ba yung nakapalit? Ang sabi niya, ibigin mo ang Diyos sa buong puso at ibigin mo ang iyong kapwa. Ganun po ba ang dahilan na tayo ay hindi na naniniwala sa 10 utos? Ating saliksikin ng maayos at intindihin natin, mga kaibigan. Sa 2 utos na ito, nakasalig ang buong kautusan. Bakit po? Ang mga propita nagsasabi na yan, nandoon na buo sa pag-ibig. Ang buong kautusan ay maaring ibuod sa isang salita na pag-ibig. Pag-ibig. Wala na yon. Pagdating ni Kristo, wala na yon. Pero ang sabi niya, pinatibay niya ang kautusan. Bakit po? Nandoon na buo sa 2 utos na kanyang sinasabi. Ang sabi ng iba ay ito'y New Testament na kautusan. Wala ng Old Testament na sinasabi na mayroong 10 utos. Ano ba yung 2 utos na sinasabi, mga kaibigan? Ang 2 utos na yon ay nakabuo doon sa 10 utos na sinulat ng mga daliri ng Diyos sa pamagitan ng papan na bato. Yung bato na kanyang sinulatan at walang makikita natin na sinulat ng tao, kundi ito'y sinulat doon sa bato. Daliri ng Diyos. Siya ang unang writer sa ating Biblia, sa ating Bible. Bakit po? Doon nakasulat ang 10 utos na sinasabi ng banal na kautusan, banal na salita ng Panginoon. Sino nagsulat? Ang daliri ng Panginoon. Siya mismo ang nagsulat. At yan ang batayan sa pagmamahal, pag-ibig sa atin. Unang sinabi ng Panginoon na ito ang kautusan na ito, ang pag-ibig natin sa Kanya. Una, ang 10 utos ay nabubuo. Sabi dito, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Pinalabas ang mga tao noong unang panahon dahil sa pagkaalipin. At ang sabi niya, ang 10 utos ay nabubuo ito sa pamagitan ng pag-ibig. Ang unang pag-ibig na sinasabi ng Diyos, ito'y nakasulat sa Exodo 20, versikulo 17. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pag-ibig mo yan kay Jesus Christ. Pangalawa, pag-ibig mo sa kay Jesus Christ, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit ng larawan. Kung may mga ribulto kang inyong sinasamba, yan po ay labag sa kautusan ng sinasabi ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi natin siya iniibig. Imagine, mga kaibigan, kung ang iyong iniibig ay nag-celebrate ng birthday, mayroon kang hinahanda ng regalo at doon mo binigay sa hindi mo asawa. Napakasakit yun. Napakasakit. Ayan, sabi ng kanta, napakasakit, Kuya Edi. At ang pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos na walang kabuluhan. Ano yon? Kung minsan tayo, dito, meron tayong mga expression. Meron tayong mga sinasabi nga, mga, ano na yon? Mga pang, anong tawag niyan? Yung pamalikas sa Cebuano? Magputa ka, puta. Anak ka ng titing. Anak ka ng Diyos nga. Basta marami. Kung minsan ay magsabi ka, ay Jesus, mursip. Mga pang sipala yan. Paglapastang. At ang sabi ng Panginoon, huwag niyong gamitin yan. Ang sabi ng Diyos, sa pang-apat niyang utos, alalahanin mo. Bakit po alalahanin?
makakalimot tayo. Alalahanin mo ang araw na Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gawin ang lahat ng inyong gawain. At ngunit ang 7 araw ay Sabat yan sa Panginoon. Pag-ibig natin sa Diyos, pag-ibig. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Nawala ba yun ang kautusan na yun? Nandun po sa pag-ibig. Alalahanin natin ang Diyos. Sa pamagitan nating pagmamahal, tandaan natin mga kaibigan, na hindi ito para sa pagtuturo ng galing sa Adventist, kundi ito'y pagtuturo para sa ating lahat. Upang malaman natin na pinaka-importante ang kautusan ng Panginoon. Sabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Yan ang pag-ibig natin sa ating kapwa, ang ating mga magulang. At sunod, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang mangnanakaw, huwag kang magiging sinungaling, saksi laban sa iyong kapwa. At sabi niya, huwag kang mag-iimbot. Ano yung pag-iimbot? Yung ating mga, lahat ng ating gustong ninanasa sa ating kapwa ay ating iimbutan. Nandun po yan sa 10 utos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi ng Diyos, ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay matuwid sa mga kamay ng Diyos. Nandun po nakasulat ang banal na kautusan ng Diyos. Ang mga iyon ay tinatag, mapagpaninlanman kanyang inuutos, ang kanyang tipan, magpakailanman. Walang katapusan. Yan po ang dahilan na si Satanas nalaglag dito sa lupa dahil sila ay hindi nagsunod. Ganon din si Adan at si Eva. Ganon din sila ay pinaalis sa Garden of Eden. At hindi nakilala ng Panginoon at nakilala nila ang kanilang kasalanan dahil po yan sa hindi pagsunod sa utos ng Panginoon. Hebrehanon 8:10, saan na ang kautusan ngayon? Nandoon na sa langit. Ang sabi niya, ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Diyos sa Israel. Sapagkat ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-isip at isulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso at ako maging Diyos nila at sila'y maging bayan ko. Asaan ang kautusan? Dito sa puso, sa isipan ng tao. Tandaan natin mga kaibigan, huwag nating kalimutan. Pamira lang tayo mag-usap. Mambira lang tayo mag-usap ngayon. Napaka-importante ito sa buhay natin. Alalahanin ninyo na ito ang hiwaga na ating natuklasan sa pamagitan ng banal na aklat. Ang Diyos ay magkaroon ng bayan sa mga huling araw kung saan nakasulat sa kanilang mga puso at isipan ang kaniyang mga utos. Dito na sa ating isipan. Apokalipsis 14, versikulo 12. Narito ang magandang salita at pangungusap ng Panginoon sa atin. Narito ang panawagan para sa nagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa panampalataya ni Jesus. Panawagan yan upang sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at makapasok sa lungsod sa pamagitan ng pintuan, sa pamagitan ng ating pagsunod, mga kaibigan. Nariyan ang Diyos. Nariyan ang pangako ng Panginoon na tayo'y iligtas sa lahat ng mga kasakunaan at kasama natin ang Panginoon sa huling araw. Buhay na walang hanggan. Kautusan na walang katapusan na basihan sa kanyang paghukom. Sana tayo mga kaibigan, mahukuman, mga kapatid, according sa ating mga gawa, ayon sa ating sinasalaysay. Kung nais ninyo mga kaibigan, na tayo ay susunod sa kaharian ng Diyos, susundin natin ang mga kaalituntunin at kautusan. Hilingin natin na huwag tayong iwanan ng Diyos. Kung yan ang inyong pasya na gusto rin kayong makapunta sa kaharian ng langit, nais kong tayo ay tumayo para sa ating panalangin. Manalangin tayo. Mahal naming Diyos, nandyan ka sa mga langit. Napaka-importanting bagay na aming nasalaysay sa gabing ito.
Nais namin, Panginoon, na kami ay maging ready, maging handa upang salubungin kayo. At ang inyong pangako, ang lahat ng aming mga pagtitiis, lahat ng aming mga kasalanan ay aming isuko sa inyo at aming gagawin ang pagsunod upang hindi ito kautusan ng aming sariling kapakanan lamang, kundi nanggaling ito sa inyo. Nais namin na kami ay makasunod sa inyo sa pamagitan ng iyong tulong. Uuwi kami sa lahat ng mga panahon na aming maalala ang inyong mga kautusan dahil nakasulat na ito sa aming isipan at puso. Salamat. Tanggapin namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat sa narinig natin na mensahe. Para po sa pagtatapos, ating awitin ng ating theme song, Ang Panahong Malapit Na. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahong malapit na ang pagbalik niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa mga buhay ay walang hanggan. Ang panahong malapit na ang pagbalik niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat
Okay, ating iyo ko ang ating mga ulo. Banal at makapangyarihan naming Diyos na lumikha sa langit at sa lupa sa lahat ng bagay sa mundong ito. Kalakip sa inyo pong mga kautusan na amin pong dapat sundin. Tulungan kami, Panginoon. Salamat sa inyo pong mga salita na amin pong narinig ngayong gabi, na magbibigay laya sa amin pong mga sarili sa mga kasalanan dahil nalalaman namin ang kautusan na sinasabi ng aming Panginoon. Salamat sa inyo pong biyaya ng inyo pong pagbibigay kaalaman. Ang inyong kamatayan sa kalbaryo ng cross ay nagtuturo sa amin upang aming makilala ang aming Panginoong Hesus sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Okay, tayo po ay maupo, mga mahal namin mga kaibigan. Okay, so tayo po ay dadako sa ating